sa atin ng Panginoon. May kakayahan mo, dulot po tayo bilang tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo ko. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, tapat kanino man, salita niya'y buhay at makapangyarihan. Tuwiran niyang pinababatid ang kanyang kaalaman, karunungang kung papano tao'y mabuhay ng marangal. Subalit, ang makasanlibutan ay di ito mapagtuunan at ang makalaman, ito'y di napapansin. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Kapag nadama mo na ang Ama at nakilala mo na siya, at nagtungo ka sa isang handaan, kapag ika'y ginagawang espesyal, hiyang-hiya ka sa sarili mo. Ayaw mong masabing, para ko sino ka. Sapagkat, ang nais ng Ama, pantay-pantay kayong kakain, isa lang ang kakainin nyo, yung kung anong nakahain. Kapag binibigyan ka ng mas higit na parangal, hiyang-hiya ka rin sa sarili mo, sapagkat alam mong walang dapat ipagdangal at parangalan maliban ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kapag ika'y ginawa nilang parang Diyos na tinatawagan, na pinagsusumamuan, hiyang-hiya ka rin sa sarili mo, sapagkat sino ka, ba't papantayan mo ang Diyos na pinakikiusapan? Kaya naman, kapag nakilala mo na ang Ama, hindi man magsalita ang iyong kapwa, damang-dama mo na ang habag at awa. Kaya, ang gagawin mo, makikisalamuha ka kahit kanino. Hindi mo siya ibibilang na, mataas itong tao, titingaliin ko. Ay, mayamang tao ito, pararangalan ko. Kundi mahirap at mayaman, papantayin mo. Sapagkat yan ang kalooban ng Ama.
Hindi maaring sa isang handaan, special ka, sapagkat pare-pares kayong may bibig at may tiyan na kakain. Kapag ang kasama mo ay nakita mong inapi, inaba, at ikaw ay ginawang parang kung sinong Diyos nila, hindi mo gusto, sapagkat alam mo, kapwa mo tao ito. Mga minamahal, yan ang damdamin na mabuting kalooban at damdaming mula sa amang mahal. Kaya naman ang wika niya, kapag ako'y kilala na ninyo, damdamin ay iisa na lang, sapagkat ako'y kababaan, yaon ang loob ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kaya naman dahil damdaming tao at kaloobang tao, ang mga tutunguhan mo kung magkamisan, nahihiya sila sa iyo. Sasabihin nila, nakakahiya po. Huwag mong pahintulutang mahiya sa iyo ang kapwa mo dahil sa wala sila. Kundi kapag sila'y nagwawalang hiya, dapat lang silang mahiya. Ngunit kung dahil wala silang mahiyain, wala silang may pantay na maibigay, huwag mong pahintulutang mahiya sa iyo, sapagkat walang dapat kahiyaan kundi ang Ama. Kapag natatakot ang kapwa mo sa iyo, sino ka? Bakit natatanggap mo itong katakutan ka? Huwag mong loobing katakutan ka ng kapwa mo, kundi ilapit ang puso mo sa kanila, sapagkat walang dapat katakutan maliban ang Ama. Katotohanan, yaon ang damdamin niya, kaya't ang tunay at sa kanya'y kumikilala, hindi nananakot ng kapwa-tao nila. Hindi sila nagbibigay kawalang hiyan sa kapwa-tao, kundi ang lumalayo sa kanila'y nilalapit ang sarili upang madama sila kung sino sila. Ngunit hindi nila sasabihin, dapat kang mahiya sa akin, dapat kang matakot sa akin, may gagawin ako sa iyo, kaya kitang patayin. Ngunit ang Ama, lahat man ang kakayahan at kapangyarihan ay kaya niyang gawin, kailan may di niya tinakot ang tao. Kaya lamang, ang tao ang siyang matatakutin sa kanilang sarili, ngunit kung pasabali nilang tatanggapin ng Ama, kailan may di sila matatakot kahit kanino, sa Ama sila matatakot, gumawa ng kasalanan, maggawa ng kasalanan, sapagkat alam niya, ang Ama'y pumapatay na walang nakakaalam. Subalit ang tao kapag lihim kang ginawa ng hindi kama at hindi nararapat, may nakakita at may nakabatid. Kaya't sa takdang oras at takdang araw kanyang sisingilin, nagigitla kapat na sisindak. Sapagkat yun na nga siya, hindi niya alam at di pinaalam. Sabi nga ng tao, ngunit alam na alam niya at walang makakaalam sa wikang Ama. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Mga minamahal, katotohanan ang tinuran ko, kaya't kung iisahin lamang ang damdamin ng tao, damdaming Ama ang mangungunat maghahari sa kanila, sino pa ang taong lilinlangin ng kapwa-tao? Sino pa ang taong lolokohit dadayain kapwa-tao? Sino pa ang pagsasabihan ng masasakit at magsasalita ng masasakit? At sino pa ang maninira at sisirain ng kapwa? Wala na ni isa man, kaya't ang layon at nasa ng Ama, Espiritu niyang manahan at maghari kaninuman, upang walang isip na maging masama at makagawa ng hindi tama, bagkus ang lahat ng mabuti ang siyang matupad at magawa, upang ang taong manlilinlang sa lupa'y mawala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ang lahat ng pamamaraan ay batid niya, pamamaraang mabutit kay ganda ito. Ngunit sa tao, pamamaraan niya kung magkamisan, alam niyang tama, mali pala. Ngunit sa Ama, kailan may di magkakamali siya at di magkakasala kahit kanino. Kaya't kung siyang hahanapit tatanggapin, walang matigas ang loob, walang matigas ang kaisipan, malinay gagawin pa rin. Di tumpak, pinipilit pa rin. Mga minamahal, ang mataas na tao, gumaganda man buhay nito, hindi masyadong sumasaya, hindi lalong lumiligaya, kundi panandalian lahat ng saya't ligaya kapag may kinasisi at kinatutuwa sila, ngunit sa kaloob ay di manahan at mabuhay, tunay na kaloob ang maganda. Ang may pandinig
ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung kalooban lamang ng Ama ang dadamhin at mabubuhay sa kalooban ng mga anak niya, walang taong may puot, may galit, may inggit, may selos, kundi lahat ay may pag-ibig. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Maliwanag ang narinig nyo sa nagpahayag. Sa isip nagmumula ang kanyang naging sakit, sapagkat siya'y kaiisip, siya'y maraming iniisip, yan ang taong isip ay hindi pinatugot at di tumutugot sa mga iba't ibang pag-iisip. Sapagkat ang isip ay maraming pinagkukunan kung paano bumabalong, hindi mo alam kung paano mo naisip yan. Marami ding dinudulot ang sakit ng isip. Kaya't ang sakit sa isip dapat gamutin at ipagamot upang payapain, linisin at maging malinis. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Upang kung malinis, payapa, mabuti ang kaisipan, kaloobay, bumubukal ang kasiyahat, kagalakan. Sapagkat kung ang pag-ibig ang nananahan, pandamaay kay inam. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Napakapalad sa mga panahong ito, sa mga araw na ito, ng iyong magulang dyan. Sapagkat kung lahat lang ng anak ay katulad mo na kaya binabantayan, ay sa mabuti ang ginagawa at iniisip, kahit magbantay maghapon ng ina, hindi mamumblema. Subalit kung ang binabantayang anak, suwail at sutil, masama ginagawa, pati ang ina baka maunang mamatay sa kanya. At yan ang dapat ipagpasalamat ng mga magulang ng mga anak nila'y natuto sa kabanalan. Subalit ilan kaya ang magulang ng mga anak nila'y gustong gumanda ang kaisipan o gusto lamang gumanda ang buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang magulang na may kayabangan, gusto'y may pagyabang ang anak na magaling, matalino at mayaman. Subalit ang magulang na may takot sa Ama, hindi man nila gustong may pangalandakan anak nilang mayayaman. Sapagkat ayaw nila ang kapalaluan. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang Ama, mayamat mahirap, pantay ang tingin, pantay ang pananaw, pantay ang pag-ibig. Subalit sa tao, ang mayaman at marunong, kinikilalang tinitingala, hinahangaan. Ngunit ang mahirap, kahit na ito'y mabuti, walang maraming pumapansin. Tao, yan ay di sa Ama, kundi panglupa lang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mapapalad ang mga pumapansin sa kabanal at kabutihan at nagmimithi ng ikapagdarangal ng Ama. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Katulad niya, sinong mag-aakala na ang anak mo'y ganyan? Samantalang kay lusog niya. At pagkatapos isang araw, makita mo na lamang na ganito na dahil sa meningitis niya. Saan nagmula ang meningitis? Sa utak. Saan nagmula ang epileptic? Sa utak. Nagkatabi kayo, magkatabi kayo, magkaiba edad nyo. Ngunit parehas utak ang diferensya ninyo. Lamang, parehas na hindi nakita
kung paano ang resolba at solusyon para gumaling sila. Kaya kayo naririto, naway makita nyo ang magpapagaling kayo'y bilang ina na naghahanap sa Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nawa, ito ang maging simula upang mapatotohanan na di tao nagpapagaling at di salapi ang pambabayad sa kagalingan. Walang makapagbabayad sa pagpapagaling kahit laksama ng salapi mo, kahit napakarami mo pang kayamanan. Kapag ginusto ng Ama, ang buhay ay buhay, siyang nakakaalam. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi matatalastas, matatarok ng taong binibigkas ko, sapagkat pang tao ang pang-abot ng pangunawa nila. Subalit kung ang Espiritu Santo'y sumasa inyo, nakabukas diwa niyong unawang-unawa mga tinuran ko. Sapagkat kayo'y tao, iba kayo sa Espiritu na bumababat, lumilisan kapag tao'y umaayaw. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, subalit masamang Espiritu, gustong-gusto kayo. Kaya't ang nagkakagusto sa Kanya, nalilis siya ng tuntunin ng Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, ganang katauhan, pagkatao ang bilang, hindi mababaybay, hindi may tuturan. Yaong sakin niluwal, katagang narinig nyo, bilang kayo'y mga taong pakikinig ay dapat lang. Ngunit sinong uunawa at makakaunawa sa ganitong katagat, ganitong pangungusap? Wala nga tao bilang kayo'y alabok, kaya't ang kailangan nyo, Espiritu Santo, nang makaunawa kayo sa ibang katagat, salita sa mundo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung sasabihin sa'yo, anak, talikdan mo lang ang lahat ng hindi mo tamang gawa at sasaya ka, liligaya ka, ano pipiliin mo? Yung saya at ligaya mo o yung bagay na pinahalagahan mo? Siguro kahit wala ka ng bagay na yan, payapat may saya ka lang, maligaya ka na, di ba? Kaya lang, mahalaga sadya sa taong pera at bagay. Kaya naman hanggang mamatay, pera pa rin ang sinasabi ng bibig nila. Wala na akong pera. Naubos na sa ospital. Wala na akong pera. Naubos na sa utang. Wala na akong pera. Wala na akong pera. Pati buhay ko'y patay na. Di na masasabi yun kapag patay na siya. Kaya, samantalahin nyo habang may bibig. Diyos ko, Ama ko, pera'y kailangan ko, ngunit ikaw ang buhay ko, naway makilala kita. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung lahat lang ng tao, ang pahahalagahan ay Ama, walang matitigmak ng luha dahil sa mitihin sa bagay. Walang malilisya dahil sa salaping nakapagliligaw. Kundi alayan man ang limpak, sasabihin niya sa iyo na yan, sapagkat masaya na ako sa ganito kong buhay. Kaya't ang taong masaya at maligaya, di nasisilaw sa mayamang bagay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, bagay mang nasa kanila, halos ayaw nang gamitin pa, sapagkat di na kailangan, masaya na sila. Ngunit ang taong doon ang kailangan at yun ang kailangan, gustong-gustong makuha kahit magkasala, mapaka sa kanya lang. Sapagkat yun ang nagpapahalaga sa bagay, ngunit sa Amay, hindi. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
nek karamenehanam. Kaya naman, ang mga anak ng amang nakadamat nakakilala sa kanya, araw at gabi hanap ay damdamin niya. Habang dinadama naman damdaming mabuting mula sa kanya, nag-umapawang siglat galak nila ng puso'y doon natatahan siya. Kaya naman, kahit na ikumparat pagpantayin pa, ang sabihing ito'y yaman, ito'y yaman, ito'y yaman, ito'y wala, doon na siya sa wala, sapagkat alam niya, siya'y nasa Ama. Pagharian kayo, mga mahal ko, nek karamenehanam, nek karamenehanam, kailangan nyo ang pangbagay, kailangan nyo rin ang pangtao, kailangan nyo ang salapi, subalit, siksik-liglig man kayo sa ganito, kung ang amang wala sa inyo, hindi pa rin kayo totoong maligaya, sapagkat sa puso nagmumula ang tunay na saya. Pagpalain kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya't ang tao'y may maskara. Pag nasa loob ng tahanan, kunwari sila sa labas ay maligaya. Ngunit sa loob, hunghang naman, doon nakatirik ang mata, hindi makatulog, hindi mapahinga, isip nila, sapagkat ang nasa isip, paano pa dadami at darami ng darami pa. Ngunit ang nasa Ama, hindi nila gustong marami sapagkat takot silang magkasala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sino kang ayaw sa yaman? Hindi ito paniniwalaan. Sapagkat lahat ng tao, ang pananaw nila'y kayamanan ng pagpapaligaya. Ngunit sa taong nakadarama, ang yaman nila'y salita ng Ama. Pagpalain kayo, mga mahal ko, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Pawang katotohanan, ang sa akin tinuran, ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, kaya't kung layo nyo't nasa inyong sumaya, apuhapin sa puso nyo'y Diyos Ama ng buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mahirap bang paniwalaan? Mahirap bang unawain? Kaya kaganyan ang salita mo, mahihirap lamang ang nasa harap mo, inaakit mo silang matuto sa yaman na pananalita at bagay ay iwanan. Bakit? Si Constancia ba ang may bibig niyon? Siya ang may labi, siya bumubuka, ngunit hindi siya kanya ang salita at tinig. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat pag nagkapanabay ang mayaman na namatay, ang pagkakaiba lamang ay ang libingan, ngunit ang sasapitin nilang magbulok ang katawan, pantay nilang sasapitin niya. Kaya't ang kaibahan din ng isang mabuti at isang masama ay sila ay magkaiba ng sisidlan. Sa paroroonan, ngunit sa libingan, pantay na ibabaw ng katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ito ang pinaglalaanan ng Ama. Ang kasasadlakan nyo, ang paroroonan nyo, hindi ang pansamantalang tahan at tinatahanan. Sapagkat kayo'y alabok, magbabalik sa labok, at lilisanin nyo ang mundo, ngunit ang katawan nyo'y hindi na mababalikan pa. Kaya't ang lilisang kaluluwa, siyang paglaanan ninyo, nang makilala nyo, Diyos Ama ng buhay nyo. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mula kay Juan. Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama ko, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon,
ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maliwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, espiritu ng katotohanan, nagtuturo ng kaukulan, nagbibigay ng unawa, nagbubukas diwa. Espiritu ng katotohanan, lumilinis ng kaisipan, upang ito'y maging payapa, mabuti ang maging laman. Espiritu ng katotohanan, sa damdamin ay nagpapabago, kalooban ay binubuhay, pag-ibig na totoo, hindi galit, hindi puot, hindi hinanakit, lalong hindi inggit at pagsiselos, kundi pag-ibig. Kaya't kung ito ang nasa puso ni numan, sinong taong mapupuot sa kanyang kapwa? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ang binibigkas ng tao'y nabibigkas ng kahit na sinong matalino, subalit ang binibigkas ng Espiritu, kung wala sa Espiritu Santo, hindi ito matutularan tao. Pagpalain kayo. Kaya nga't ang gaya-gaya matutularan ang kakayahan niya. Ngunit ang kakayahan ng Ama, hindi makakaya ng sinumang magaling na anak niya. Kaya't sa Kanya kayo humingi ng kakayahan upang ang hindi ninyo alam, mabatid nyo at matutunan. Humingi kayo ng kakayahan upang ang inyong kahina ay mapalakas niyang tuwiran. Humingi kayo ng kakayahan na makabatid ng mabuti at ang mabuti sa inyong totoo. Humingi kayo ng kakayahan na lumigay at pumayapa kayo upang ang kagalakan ng puso nyo'y manahang totoo. Humingi kayo ng kakayahan, wag lamang ng pangsanlibutan, kundi maging ng pangkalangitan. Humingi kayo ng kakayahan na magawa niyong pagbabagong buhay, sapagkat ito ang layon at nasa niya, magbalik loob lahat ang mga anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at magpakailanman. Hanapin mo siya sa kanyang kabutihan,
Tatalaan ka ng kanyang karangalan, karangalang kabanalan, katotohanan ng ipapaalam. Magagawa mong lubusan, pagbabago ng kaisipan. Kolesterol ninyong tumataas, diabetes ninyong nagpapahirap, uric acid ninyong nakamamatay, kundi patakdat oras ay di magaganap. Kaya't taong may kaisipan, hanapin nyo amang mahal, upang sa inyo'y makamtan kasiyahan ng kalooban. Siya ang nagpapalabnaw ng dugo, siya ang nagpapalapot ng dugo, siya ang nagpapanormal ng dugo, siyang lumilinis ng lahat ng dugo. Kaya't sa dugo mo'y manahan ay siya, kabanalan ng Espiritu niya, upang sa isip mo't kalooban maghari ang totoong kasiyahan. Papatagin niya isip mo't damdamin, luluwal nunukal ang mabuti kailanman. Kaya't sa iyo'y makapanahan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Kahit anong lagukin mong gamot, kung hindi naman napapatag ang iyong isip, hindi ka rin makakali sa iyong dibdib. Kaya't ano man ang nasa iyong kamay, at ang bangan mo'y puno ang sisidlan, di ka pa rin masaya't maligayang nilalang sa iyong walang kapanatagan. Subalit, kahit simplit payak ka lamang, sa araw at gabi wala kang iniisip na masama kanino man, nararamdaman mo'y pag-ibig ng amang mahal, kaya't ika'y may tuwa sa labi, totoo iyong ngiti. Pagpalain kayo. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay ba ang Diyos? Lahat ng tao'y may pangarap, lahat ng tao'y may gustong marating, may gustong makamtan. Kapag taong kaisipan, lahat ay pang sanlibutan. Subalit kapag pang espiritong kaisipan na ang sa iyo'y naranahan, nais mo man ang bagay, masigit mong nais, ang Ama sa iyo'y makapanahan. Pagpalain kayo, mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't mula sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, tama ba yon? Tama. At ngayon, pinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangangaral ko sa inyo. Di ba na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan? Maliwanag. Liba na nga lamang kung kayo'y nananampalataya, sumasampalataya, subalit di nyo iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Ano ibig sabihin nun? Nananampalataya ka, pero hindi mo naman iniisip ang sinasamba mo. Paano ka nananampalataya sa Kanya? Sino iniisip mo? Pera, si Pedro, si Juan. Pera, si Pedro, si Juan. Pera, bagay, pera, dako, pera. Pera ang mahalaga. Oo, pinakamahalaga. Sapagkat kung wala kang pera,
hindi ka makabibili ng pagkain mo, ng isusuot mo. Subalit, ang pera, kahit hindi mo pahalagahan mo ang Ama, ikay nagkakapera sa mabuting paraan niya. Sapagkat, inuulit-ulit sa inyong sambitin, kapag nagpaani ka, kapag ginusto niyang pasibulin muli isang ang buko, aani ka pa rin. Ibig sabihin, marami siyang paraan. Kahit naman maglinang ka ng maglinang, magsabog ka ng magsabog, kung ayaw niyang paanihin, mamamatay ang mga binhi mo. Kaya sa kanya nagmumulang lahat ng bunga. Bakit di mo pagbungahin sa isip at damdamin mo mga aral at salita niyang mabubuti nang mag-ani ka ng maganda sa buhay mo? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pablo, saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami na sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama roon. Sa kahuli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Na isiwalat ni San Pablo ang mga bagay na aral na ito dahil sa kanyang buhay ay natupad, naganap ang tuliksay ng Kristo. Pinaglaban ang hindi naman pala totoo na sa pananaw lamang niya yaon ang tama't tumpak na pananampalataya. Kaya naman mismo Kristo'y tinuligsa at mga apostol niya. Subalit nang kumilos ang Ama sa kanya, napakita ang isang liwanag at nabulag kanyang mata. Doon ang simula para makilala niya ang tunay na anak na sinugong tinuligsa niya. Hanggang sa siya mismo ang sumuko sa sarili niya nang napatutuhanan niyang hindi pala dapat tuligsain niyang totoo sapagkat siya palang huwad sa kanyang pananalig at pananampalataya. Kung minsan, may paglaban lang ng tao ang kanyang pananampalataya, kahit hindi totoo at hindi naman niya nadaramay Ama, kundi galit sa puso niyang nararamdaman niya, pinaglalaban niya, nananalig ako sa kanya. May nananalig bang nagagalit ang puso niya? Ang nananalig sa kanya, may pag-ibig sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat paano mo siyang iniibig? Kung yung nakikita mong kapwa ay galit na galit ka, at yung di mo nakikitang may galit ka, ngit-ngit na ngit-ngit ka, paanong nasabi mong sumasampalataya ka? Kaya kilalanin mo muna ang tinatawagan mo nang maramdaman mong may pag-ibig siya sa'yo, at nang pag-ibig niya'y nadama mo, pakikibigay mo rin sa kapwa mo ang dama na dama mong totoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yan ang patotoo na di lahat ng ginagawa ng tao'y nagiging mabuti ang dulot sa tao. Subalit tandaan nyo, sa natural at natural, English na sambitin, natural, walang napapahamak. Natural, nagawa ng Ama sa pag-ibig niya, na kaya nagawa niya ang lumikha ng kung ano-ano na dapat ay gamitin sa mabuti, hindi para ipagmagaling, ipagyabang at sumikat ang tao. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, nais mo bang maglingkod? Pangalandakan mo siya.
Ikaw ba'y lingkod? Dakilain mo siya. Huwag mong pahintulutan. Ikaw ang masunod sa kapwa mo. Kundi siya ang sundin ninyong lahat tao. Pagpalain kayo. Huwag mong ipasunod sa kapwa mo ang kasarilinan mula ang kapakanan. Subalit ipasunod mo sa kapwa mo ang makikinabang kayong pantay. Dahil ang pakinabang na mula sa kanya, mararamdaman nyo sa kaibuturan ng kalooban. Yaon ay ang galak. Pare-pares kayong matutuwa kung magkaisa at nagkakaisa kayo sa kanyang kabutihan. Pagpalain kayo, mapangatwiran, mapagdahilan ng tao. Subalit iniisip nyo palang alam na ng Ama. Kaya kapag binalangkas nyo, mali naman pala, akala nyo'y tama, bandang huli, kawawa ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya kung minsan at nabigo na kayo sa kapwa nyo, takot na kayo na maniwala sa kapwa-tao, di ba? Huwag naman! Sapagkat kung nabigo kayo sa isang manloloko o 10 manloloko, sigurado 11, yung pang-11 ay totoo naman. Kahit nag-iisa lang siya. Sapagkat ang isang Kristo kapag nasa isang tao, hindi manloloko. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Kumisan dahil sa panloloko ng kapwa-tao, pati hindi ng loloko, at sinasabi lamang ang pangako ng isang manloloko, pati siya damay sa panloloko at kalokohan. Subalit alam ng Ama, ang tunay na manloloko at naloloko, mabuti nang niloko kaysa manloko. Sapagkat ang niloko, wala nang pag-asa pa. Ngunit ang manloloko, wala nang pag-asa pa. Ang naloko, may pag-asa pa. Alam kong sa Ama, sapagkat akala ng manloloko sa tuwin ay makakaloko. Ngunit di alam, isang araw, siya rin pala ang kawawa ang sarili niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Parte-parte, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan.
mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sinumpong ba siya mula noon? Ha? Kaya nga, panaligan mo wala na. Alam ko, hindi na siya sinusumpong. Yan. Masakit. Ha? Masakit. Kumusta? 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 Sakit? Sakit? Oh. Hindi. Ana. Sino nga bang ina o ama na kapag nakita ang kanyang anak sa ganitong kalagayan ay masaya, sa ganitong kalagayan ay makakatawa, kung walang ginhawang ipadarama ang ama, di kaya araw-gabi ay umiiyak, lumuluha sa una. Ngunit humingi kayo ng kapayapaan at kagalakan sa Ama na pagtitibay ng pananampalataya at pananalig sa Kanya upang ang minimithi niyong kagalingan sa mga anak niyo ay makita ninyo at may pagkaloob sa kanila. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? O kapag halimbawa naririto ka, isa kang may karamdaman, salita ng salita ang Espiritong Banal sa mga pahayag na makapagpapagaling sa iyo. Kunwari narito ka, ang isip mo na may lumilipad, nagamot ba ang isip mo? Nagamot ba ang sakit mo? Hindi, kasi wala ka sa Kanya eh. Kaya nananampalataya ka, pero hindi mo siya iniisip. Tama ba ga? Yun ang sinasabing. Nananampalataya ka, sinasabi mo. Subalit yung tinatawagan mo, di mo man kinikilala. Buhay ba ang Diyos? Dapat, nananampalataya ka, kilalanin mo siya sa Kanyang magagawa sa'yo. Kilalanin mo siya sa gagawin niya. Hindi yung ang tinitingnan mo yung kapwa mo. Ang sinusuri mo yung kapwa-tao. At kapag umaasenso ka, masayang-masaya ka dahil sabi mo pinagpapala ako. Kung masama naman ang uugali mo, siya kaya ang nasa iyo. Makaupo muna. Kaya, pagdating ng takda, pag ika'y namatay, tatanungin ka, kakatok ka. Sino ka? Ako po, si Juana. Ano ang ginawa mo sa lupa? Ako po'y nagwalang hiya. Sabi ng tapat. Sabi ng huwad, napakabuti ko po. Mapagbigay po ako ng kapwa ko. Sa mga ari-arian ko po, ako po'y nagbibigay. Binigay mo ba ng libre, anak? Hindi po, nagpa 5-6 po ako. Magkano balik nun? Nag-isip pa.
Sabi naman ng isa, magkano patubo mo? 10% po. Hindi masama ang magpautang. Subalit ang labis sa 5% siguro, pinapatay mo na kapwa mo. Dahil kung may kakayahan ka naman, baka naman gusto mo 3% na lang. Ngunit kung nakikipagtubuan ka lang, siguro naman wag mo nang lalabisan sa 5%, baka yung ika-anim nasa iyo na yung karit. Hinahatak ka na. Pera na lang ang piliin mo, anak. Pera na lang, sabi sa'yo. Pinili mo nga si pera kasi mahalaga sa'yo si pera nung namatay ka, sabi ng ama, pinili mo kasi pera, doon ka. Hindi po masama. Walang masama. Sapagkat wala namang yayaman kung walang mga hanap buhay. Kaya lamang, alin ang masama? Yung pinapatay mo unti-unti yung kapwa mo. Sabi mo, tinutulungan mo, kaya hindi makaahon. Hindi makaahon. Sa tubo lang nababaon. Tama ba ka? Tama po ba? Kaya, wala namang magbibigay lang ng magbibigay. Wala namang uunlad kapag binigyan mo na lang ng binigyan. At pag yung binibigyan mo, walang hiya, abusado, habang binibigyan mo sa'yo, tuwan-tuwa, pag hindi mo na binigyan, galit na sa'yo. Kaya, wala ngang magbibigay ng magbibigay. Subalit, yung mga may takot sa ama, kapag binibigyan, nahihiya, sinasabi, tama na. Yung walang hiya, habang binibigyan, aka na eka, aka na. Kahit labis-labis na, sige pa eka, sige pa. Ganyan yung mga pinagpapala sa lupa na nakakalimot sa amang dakila. Wala nang ginawa kundi magpalago ng magpalago. Pagkatapos ang kapwa ay sinisipa. Wala pa akong sinipa. Wala ka bang sinipa? Nagkamali lang ng konti, pinalitan mo na. Hindi mo binigyan pagkakataon na mapatawad mo muna. At tingnan mo muna siya ng pagbabagong buhay. Tinalsik mo na. Nagmakawat, nagsumamo, wag niyo po akong tanggalin. Kasi po wala na akong hanap buhay. Ano sabi? Mandaraya ka eka. Para namang yun lang ang daya. Mga minamahal, isang halimbawa lang ito. At walang pinatatamaan isa man sa inyo. Kundi ito'y nagaganap sa mundo. At ang kaganapang ito, kung minsan, sasabihin ng nagpapautang na napakaraming tubo. Kung di kita pinautang eka, hindi ka makakatugon sa iyong kailangan. Kaya lahat ng gustong sabihin, masasabi na. Ano pa ang ginawa mong mabuti kung sinambatan mo na? Kaya nga, magpakabuti kayo, sabi ng ama. Sabi naman ng mahirap, paano kaming magpapakabuti? Kulang nga kami sa pamumuhay. Ang sabi ng ama, magbungkal kayo ng lupa. Ang bawat tagaktak na pawis na lumabas sa inyo ay siyang inyong paraan ng ikabubuhay. Mula kay Adan at Eva, wala pang kayamanan na may nakita kang gusaling kay tatarik kay tataas. Subalit, mula noon magpahanggang ngayon, lumago ng lumago ang kayamanan sapagkat sinabi ng ama, siksik liglig at umapaw ang aking yaman at di ka kukulangan ng sinuman. Ngunit bakit nagkukulang ang tao? Sapagkat hindi yan kalooban ng ama. Hindi yan kagustuhan. Mayroong mga taong tamad, ayaw kumilos, umaasa na lang sa bigay. Mayroon namang taong kumikilos nga't masipag, pagkatapos saan dinadala hanap buhay, yung pinagkitaan. Oo, mayroon ngang masipag. Mabait ba yan? Masama naman ang ugali. Mayroon naman na mahirap na,
wala pang alam, kundi manusot maging tuso. Kahabag-habag ba't inakaawan ba ng Ama ang mga gayong lahat ng mahirap? Ang Ama'y nahahabag at naaawa sa mahihirap kapag mabubuti ang loob at siya'y hinahanap. At kapag siya'y hinahanap at siya'y tinanggap, nababago ang takbo ng buhay, tinuturo ang paraan para makatighaw sa kahirapan. Kaya't ang layon at nasa niya, ika'y tumupad gumanap, huwag kang maging anak na huwad. Pagpalain kayong ganap, walang masamang ginawa ang Ama at walang masamang nasa siya, kundi lahat ay mabuti ang layunin niya sa tao. Kaya lamang ang tao ang nagpapakasama ang isipan, kaya't maging damdamin ay sumasama rin. Subukan yung malinis ang pag-iisip nyo, malinis ang masasabi nyo, mabuti magagawa nyo. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sadyang bilang magulang, kapag nakikita mo ang mga anak mo nahihirapan, sadyang kung may maibibigay ka lamang, ibibigay mo lahat ang makakaginhawa sa kanilang buhay. Subalit, kung nakikita mong sila ay nahihirapan, ngunit nagsisikap na umunlad ang buhay, huwag kang maawat, huwag mahabag, bagkus sila'y pasalamat at Ama'y pasalamatan, at sabihin mo sa Ama, ituro sa kanila ang magagandang pamumuhay. Sapagkat siyang nagtuturo ng mainam na buhay, siyang nagbibigay ng mabuting ugali sa tao. Pagpalain kayo, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, batahin ang hirap, tiisin ang sakit, hanggang maging luwalhati at maging kaginhawahan. Pagpalain kayo, ngunit huwag kang magdumalit magmadali kahit sa masamay gagawa at kahit na ikapagkakasala ay tutuparin. Sa dapat at marapat, pumilin tumupad hanggang sa ikay makaahon na sapat at higit pa ang sa iyo'y matatanggap. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Walang tanong, walang tanong. Walang kakatanungan, walang magtatanong. Hindi magtatanong, may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Maligaya ba kayo sa buhay? Marami ba kayong gusto sa buhay? Ano bang gusto nyo sa buhay? Masarap na pagkain, magandang kasuotan, magandang panyapak, gintong makakapal, o gintong aral? Salamat sa Ama, sapagkat ang gintong aral, nagpapalawak ng unawa, nagpapasarap ng pandama, nagpapaginhawa ng loob. Kaya dapat araw-araw ay ganitong madama mo upang araw-araw may pag-asa ka sa buhay mo. At kapag may pag-asa ka, sigurado, lagi kang natatawa. Buhay ba ang Diyos? Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Di kayo magtatanong. Hindi nga kayo nagtanong, pero may tanong ang isip nyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May bukas pa. Opo, dahil may bukas pa nga. Di ba masaya kayo? Di ba maligaya kayo? Di ba kumain na kayo? Anong kinain nyo? Masarap po bang nang namin ito? Masarap po bang nguyain? Wala kayong ngunguyain, nanamnamin nyo lang. Kaya't kapag pumasok sa inyong kaloob at damdamin ay nanahan, ay salitang banal sa isipan. Sigurado, kay saya ng buhay, sa Ama'y nanahan. Pasko araw-araw, regalo'y nakakamtan. Siya ang kataas, taasan ng buhay, tingalain mo't masdan sa kalangitan. Hindi mo makikita, subalit madarama,
pagkat masayang kamtin siya. Kaya nga, halina, paaliw sa kanya, lakas ng pag-asa, bubuhayin niya. Ibibigay sa tuwina ang sigla ng pananampalataya buhay. Makikilala mo kung sino siya sa buhay mo at mapapadama naman niya buhay siya. Kaya't halina, halina anak niya, huwag manimdim, huwag masaktan, siya ang iyong kamtan. Sa puso mo'y ganap na siya ay manahan, upang ikaw ay kanyang aliwin sa buhay. Huwag mong tulutan sa iyo'y mangibabaw ang sanlibutan at ang makalaman. Kaya't halina, asahan mo'y siya, may gagawin tuwinang kaiba sa buhay, na kung kikilalanin mo't makakamtan, babaguhin niya ang sa'yo'y kaisipan, maging ang iyong kaloobang taglay, mabubuhay ay siya lamang. Kaya't kayong lahat ay magagalak. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Kumisan, inip na inip kang magbungang yung halaman. Araw-araw minimithi mong matikman ang kanyang bunga dahil alam mong butos siyang masarap. Ngunit dahil wala ka namang karapatang magbigay bunga at hindi mo namang kaya siyang pagbungahin, naniniwala ka sa at nagtitiwala ka isang araw magbubunga rin yan. Paglabas mo isang araw, nakita mo, tumingala ka, kay kapal ng bunga niya. At nang makita mo namang may bunga, ang paghihintay mo na naman sa kanya'y mahinog naman. At nang may bunga na, nagmagaling ka na. At sinabi mo, ay, karaming bunga ng halaman ko. Di ka na nanabik, mahinog ang bunga. Isang araw humangin, laglag lahat sila. Pinagmagaling mo na kasi siya. Ang gusto ng Ama, kung anong meron kayo, habang binibigyan, huwag kayong mayabang. Kundi lalo kayong maging mababa ang kalooban upang sa kanyang pagpapahiram, huwag kayong matigangan. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayo na taglay ang ligaya sa puso nyo. Tayo na, muli na, tamo. Buhay ba ang Diyos? May gawain po